Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 171. Ang gusto ko lang ay ang iyong pagiging simple. Hinawakan ni Marshall ang malamig at nanginginig na kamay ni Vera, ang hinlalaki nito ay marahan na dumampi sa kanyang basang palad. Tumingin ka lang sa mga mata ko, at hindi ka kakabahan. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag, na pumuputol sa malayong ugong ng musika. Umangat ang tingin ni Vera para salubungin siya. Sa sandaling iyon, nawala ang mundo sa kanilang paligid. Para itong tinamaan ng kidlat, isang kidlat na iniwan ang lahat sa anino. Maaliwalas at matatag ang kanyang mga mata, kasing lawak at kalmado gaya ng kalangitan sa gabing puno ng mga bituin. Ang mga pagkabahala na nakahawak sa kanya ay natunaw sa ningning ng bituin. Para sa isang tibok ng puso, siya ay lubos na nabihag, nawala sa init ng kanyang ngiti. Ang mga alon ng emosyon ay tumaas sa loob niya. Napagtanto niya, sa simula, na hindi niya ito tiningnan ng ganito kalapit noon. Medyo bumuti na ang pakiramdam. Tanong ni Marshall, sabay pisil sa kamay niya. Ang kanyang malawak na kamay at ang kanyang malambot na mga salita ay malayo sa emosyonal na clueless na si Marshall na akala niya ay kilala niya. Just follow my lead. Gawin mo ang ginagawa ko, at hindi ka mapapahiya. Nakatitig pa rin si Vera na tumango. Lahat ng iba pa ay kumupas. Siya lang ang naroon, pinagbabatayan siya sa surreal na sandaling ito. Marunong ka bang tumugtog ng instrumento? Tanong niya habang magkahawak kamay silang naglalakad papunta sa gitna ng stage, nasa unahan lang nila si Ivy. Hindi, pag-amin ni Vera, ang kanyang boses ay halos hindi pabulong. Tumawa ng mahina si Marshall. Kung gayon, ano ang maaari mong gawin? Ang nakakadisarm ng ngiting iyon ay halos nagpabilis ng tibok ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ako. Wala talaga akong magagawa, matapat na sagot niya, feeling oddly vulnerable. Wala naman. Ang ngiti ni Marshall ay kasengamo ng simoy ng tagsibol. Tumango si Vera na may pananalig, isang determinadong tingin sa kanyang mga mata. Sumili ang ngiti sa labi ni Marshall. So, in 20 years, wala kang ginawa kundi kumain at matulog na parang baboy. Ha! Saglit na natigilan si Vera, may bakas ng kalokohan sa mga mabituing mata na iyon. Nawala siya sa ulirat. Di asterisk man siya. Seryosong baboy lang ang tawag niya sa kanya. Ngayon pa lang. Tinapunan niya ito ng matalim na titig, sumisitsit sa ilalim ng kanyang hininga. You jerk. You better come up with something, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko dito sa taas. Lalo lang lumawak ang ngisi ni Marshall. Sige, it's official. You're a helpless little pig, pang-aasar niya. Fine, then. Sumunod ka na lang sa akin. Okay. Tumango si Vera, nagbitiw. Wala talaga siyang choice. Ang kanyang isip ay ganap na blanko. Akala niya noon ay mukhang madali ang pagtayo sa entablado. Ngayon, sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw at sa lahat ng mata sa kanila, alam niyang nagkamali siya. Mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito, hinayaan niya itong mamuno, itinuon ang sarili sa patuloy nitong presensya. Ang maliwanag na mga ilaw at hindi mabilang na mga mukha ay lumabo ng magkasama, isang walang katapusang dagat ng pag-asa. Bahagya niyang nirehistro ang sinasabi ni Marshall. Basta alam niya na wala siyang kontrol sa alinman dito. Ngunit kakaiba, hindi siya natakot. Hindi siya kinakabahan. Hanggat nasa tabi niya si Marshall, hawak ang kamay niya, kaya niyang harapin ang kahit ano. Isang simpleng pariralang, sundan mo ako, ay sapat na. Iginiya ni Marshall si Vera sa gitna ng stage, saka ngumiti kay Ivy. This is your moment. How about Vera and I play piano to accompany you? Ivy gave a knowing nod, kumikislap ang mga mata. Inakay ni Marshall sa kamay si Vera. Sa gitna ng magalang na palakpakan, naglakad sila papunta sa grand piano sa gilid ng stage. Magkasama silang naupo sa bench, at si Vera ay nakatitig sa mga black and white keys, hindi sigurado kung saan magsisimula. Hindi pa rin binibitawan ni Marshall ang kamay niya. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Sa gilid ng kanyang mga mata, ninakaw niya ang isang sulyap sa kanya. Plano ba niyang hawakan ang kamay niya sa buong oras? Siya ba ay
Sinusubukang lumapit. Siguro kahit sinasamantala ang sitwasyon. Kung siya nga, I don't mind one bit. Nawala sa kanyang pag-iisip, bahagya niyang napansin ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Marshall. Pagkatapos, biglang, hinawakan ng kanyang mga daliri ang mga susi, at ang malambot at umaagos na mga tala ay nagsimulang pumuno sa hangin. Nagulat siya, naisip niya na hindi niya sinasadyang napundot ang isang bagay, natatakot na masira niya ang kanta. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang magandang musika na pumupuno sa espasyo, walang putol at makinis. Napagtanto niyang ginagabayan ni Marshall ang kanyang kamay, tumutugtog ng piano sa tabi niya. Bumaha sa kanya ang pagtataka. Hindi niya akalain na ang kanyang mga daliri ay maaaring maging bahagi ng paglikha ng isang bagay na napakaganda. Sa paglalahad ng malumanay na himig, dahan-daang nagdidilim ang mga ilaw sa entablado. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Ivy, nagliliwanag at nakapoised sa gitna ng stage. Parang nakalimutan ng audience na nandoon pa nga sina Vera at Marshall. Si Vera, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa kanyang libreng kamay, ay pinanood ang kabilang kamay ni Marshall na walang kahirap-hirap na gumagalaw sa ibabaw ng mga susi. Nang katutubo, sinimulan niyang sundin ang pangunguna nito, na pinindot ang mga susi na ipinahiwatig nito, hinahayaan ang bawat nota na tumunog sa loob niya. Pakiramdam nito ay ang bawat tunog ay direktang hinayla mula sa kanyang puso, isang pagpapahayag ng damdaming hindi niya kailanman ng ahas na magsalita ng malakas. Muli niyang ninakawan si Marshall, at naramdaman niyang kumikilos ang kanyang puso. Ito ba talaga ang parehong magaspang na Marshall na nakilala niya? Sa malambot na pagkinang ng mga ilaw, tila iba siya ang kanyang karaniwang magaspang na mga gilid ay lamambot, ang kanyang matalas na mga tampok ay nag-iilaw ng halos tahimik na intensidad. Hindi ba ito ang bida na hinihintay niya? Tila naramdaman ng kanyang titig, tumingin si Marshall at binigyan siya ng magiliw na ngiti bago sumandaw sa mikropono. Ang kanyang malalim, matunog na boses ay pumuno sa bulwagan, mayaman at mainit, tulad ng pulot na alak na nananatili sa hangin. Baka malayo, o kahapon lang. Dito o sa kabila ng dagat. Sa pamamagitan ng mga pagliko, saya at sakit. Ang mga tao ay nagkikita at naghihiwalay muli. Iwanan ang tama at mali para mahanap ang katotohanan. Ang buhay ay nangangailangan din ng lakas ng loob. Walang halo mula sa itaas. Ikaw at ako ay pinanganak. Ordinaryo. Nakatayo si Vera na nanlamig, bukas ang puso, na para bang natisod siya sa isang panaginip. Totoo ba ito? Ang lahat ay parang surreal, at ang entablado ay tila pumipintig ng isang tahimik na mahika. Sa gitna ng entablado, naramdaman din ito ni Ivy isang panginginig ang bumalot sa kanya. Ang malalim at magnetikong boses ni Marshall ay humiwas sa hangin, bawat isa ay may isang arrow na diretso sa puso. Tahimik ang buong bulwagan ng konsyerto, maliban sa ritmo ng paghinga at tibok ng puso, na para bang lahat ay hinawakan sa parehong spell. Mula sa kanyang upuan sa VIP section, pinagmasdan ni Shirley ang anino ni Marshall na naliligo sa madilim na liwanag. Parang panaginip ang lahat. Siya, na hindi gaanong nagmamalasakit sa musika, ay hindi makapagsalita. Hindi niya akalain na ang isang tinig ay maaaring maging ganito kalakas, na makakaabot ng napakalalim sa kaluluwa ng isang tao. Hindi niya akalain na ang pagtugtog at pag-awit ni Marshall ng piano ay magiging lubhang nakakabighani. Isang kislap ng pagtataka ang nagliwanag sa kanyang mga mata. Marshall, ilang talents at sikreto ang tinatago mo. Ang musika ay damaloy, ang kanyang tinig ay mahina at unti-unti, nananatili sa hangin na parang isang nakakabigla na alaala. Sa pamamagitan ng heartbreak, natutunan ko ang pagsisisi. Ang buhay ay mahaba, ngunit panandalian, I bet. Ang puso kapag nasira, ang mga baging ay tatubo. Para ipagsapalaran ang lahat, malugod kong pupunta. Nahulog sa kulay abo. Na may bahid ng dumi sa mukha sa pagkabalisa. Walang halo mula sa itaas. Nakahawak lang sa lakas ng pag-ibig. Dinala silang lahat ng kanyang boses sa ibang mundo, pinupuno ang espasyo ng isang mapanglo na kagandahan. Lalong lumabo ang mga ilaw, na nagpawi sa entablado sa isang malambot na glow.
Sa harapan, matikas na humakbang pasulong si Ivy, ang mga mananayaw niya ay gumagalaw sa perpektong synchrony sa paligid niya. Itinaas niya ang kanyang boses, malinaw at dalisay, na dinadala ang madla sa isang emosyonal na rurok. Balang araw, baka maanod ako. O baka magkita ulit tayo balang araw. Sa gitna ng karamihan o malayo sa itaas. Hayaan mo lang akong makita ang mukha na mahal ko. Kahit na tumulo ang luha ko. Kahit na tahimik, tatanggalin nila ang mga takot. Hindi na kailangan ng halos mula sa banal. Ang gusto ko lang ay ang kagandahan ng iyong simpleng ningning. Sa pusong ito, wala akong pinagsisisihan. Ang apoy ng buhay ay nakasindi. Ang malumanay na boses ni Ivy ay nananatili sa bulwagan, umaalingaw na parang tibok ng puso. Nang matapos ang kanta, nagkaroon ng matinding katahimikan. Pagkatapos, sa isang alon, ang buong venue ay sumabog sa tagay, palakpakan ang bumagsak sa kanila na parang bagyo. Sa ilalim ng spotlight sa gitnang entablado, tinanggap ni na Ivy, Marshall, at Vera ang mga bouquet mula sa sumasamba sa karamihan. Sa gitna ng palakpakan, humakbang si Shirley, kasama sila bilang sponsor at event organizer. Nagtipon ang mga reporter sa mga gilid ng entablado, kumikislap ang mga kamera, naghahadyos ng nakakasilaw na hanay ng mga kulay sa buong eksena. Sa audience, si Alice ay nakatayong natigilan, hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. Ang confident, commanding figure sa stage si Marshall ba talaga iyon? Ang Marshall na minsan niyang ibinasura bilang nobody. Narinig niyang malinaw na ibinalita ng host ang kanyang titulo, President ng Eastvale Development Group. Nakaligtaan ba talaga niya ito? Paano naging ganoon si Marshall nang hindi niya napapansin? Naramdaman ni Alice ang pagtibok ng kanyang puso na may halong pagkabigla at gulat. Nakatingin kay Marshall sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga piling tao ng Harmonfield, hindi niya alam kung ano ang iisipin, kung saan pupunta, o kung ano ang gagawin. Ngayong gabi, nakita niya ang mga bagay na hindi niya maisip. Sa pagitan ng mga puwang sa karamihan, nakita niya itong napapalibutan ni Vera, Ivy, Shirley, Daphne, at Ryder, lahat ng mga kilalang tao sa Harmonfield. Hindi lang sila malapit sa kanya. Itinuring nila siya bilang isang pantay, kahit na ang sentro ng atensyon. Paano kaya ito? Totoo ba ito? Wala itong saysay. Hindi ito ang paraan na dapat mangyari. Pagkatapos niyang tanggihan siya, si Marshall ay dapat na nahihirapan, desperado, walang iniwan kundi panghihinayang. Hihingi pa sana siya ng isa pang pagkakataon. Paano kaya siya nagniningning ng ganito kaliwanag ngayon? Ito ay hindi tama. Siguro. Marahil ito ay ilang detalyadong palabas, isang stunt marshal na pinagsama-sama para makabawi sa akin. Pero hindi alam niyang imposible iyon. Hindi niya maaaring kumbensihin ang lahat ng mga maimpluwensyang taong ito na makipaglaro para lang patunayan ang isang punto sa kanya. Noon lang, nakita niya si Vera na nakatayo sa tabi ni Marshall, ang kanyang ekspresyon ay nagliliwanag sa tuwa at pagmamalaki, na parabang siya ay kabilang doon. Napatikip ng ngipin si Alice. Kung sino man ang karapat-dapat na makatabi sa kanya sa sandaling ito, dapat ay siya iyon, si Alice, hindi si Vera. Paanong si Vera, ang babaeng walang patutunguhan na naanod lang sa buhay, na tumayo roon habang nakatutok sa spotlight? Napaka-unfair ng mundo, napakabaligtad. Bakit si Vera ay nagpakasaya sa tagumpay ni Marshall samantalang siya, si Alice, ay naiwan sa wala? Hindi siya nakatiis. Pinilit niyang ibinaba ang kanyang pagkadismaya at bumaling kay Amber, ang tinig nito. Ano nga ba ang posisyon ni Marshall sa Dawn Group? Siya ba talaga ang presidente ng Eastvale Development Group? Binigyan siya ni Amber ng isang cool na ngiti. Hindi lang si Mr. Ortega ang presidente ng Eastvale Development Group, kundi siya rin ang pinakamalaking shareholder sa Dawn Group. M.S. Miller, hindi mo ba alam? Pakiramdam ni Alice na blanko ang kanyang isip. No way. Imposible yun. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Si Zachary yun, mukhang excited. Alice, sinabi sa akin ng isang kaibigan na may isang bridal shop sa Eastvale na may stock na bagong wedding gown. Gusto mo bang tingnan ito bukas?
Iritado at distracted, Alice snapped, "I don't have time. I haven't even decided if I want to go through with the engagement." Kabanata 172 Ano ang nagsinungaling ko sa iyo? Ibinaba ni Alice ang telepono. Sa oras na ito, natapos na ang konsyerto, at dahan-dahang umaalis ang mga manunood. Ang venue, na natanggal ang mga ilaw at dekorasyon, ngayon ay nadama na walang laman at malamig, na tanging ang malamig na simoy ng gabi at ang pakiramdam ng kalungkutan ay nananatili pagkatapos ng kaguluhan. Mag-isang tumayo si Alice sa VIP section, tulala pa rin at overwhelmed sa lahat ng nangyari. Halos lahat ng nakapaligid sa kanya ay umalis na. Ang mga huling tala ng "Only Ordinary" ay umalangaw-ngaw pa rin sa venue. Tumingin siya sa bakanteng entablado, pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Nasaan sina Marshall at Vera? Biglang tumakbo si Alice papunta sa exit, nakita niya si Marshall sa di kalayuan, naglalakad palayo na napapalibutan ni Vera, Ivy, Shirley, at Daphne. "Marshall, teka!" Tawag ni Alice sabay takbo sa kanya. Napatigil si Marshall at ang iba pa sa sigaw niya at napalingon sa likod. Kumunat ang noo ni Marshall nang mapagtantong si Alice ang tumatawag sa kanya. Pinili niyang hindi pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. "Marshall, tumigil ka." Si Alice ay sumugod sa kanya, nakaharang sa kanyang dinadaanan, at bamulong, "Bakit ka nagsinungaling sa akin?" Binigyan siya ni Marshall ng malamig na ngiti. "Ano ba talaga ang pinagsinungalingan ko sa'yo? Ikaw ay isang pangunahing shareholder ng Dawn Group at ang presidente ng Eastvale Development Group. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ngumisi si Marshall. "Alice, nasisiraan ka na ba? Bakit kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa buhay ko?" Si Ivy, na walang kamalay-malay sa mga nangyayari, ay magalang na nagpaalam kay Marshall, at si Shirley at ang iba pa ay nakaalis na. Parang may gustong sabihin si Daphne, pero sinenyasan siya ni Marshall na umalis na rin. Ngayon, sina Vera, Marshall, at Alice na lang ang naiwan sa labas ng venue ng concert. Tiningnan ni Vera ang frustrated expression ni Alice at umiling. "Marshall, I'll go get the car. Where are you planning to stay tonight? I know you didn't drive here, so I can drop you off." Nag-isip sandali si Marshall. "Babalik ako sa Villa 1 sa Dawnspire Heights. Pinahiram ko ang aking lugar sa Graceview Apartments kay Rosalie." Tumango si Vera. "Sige, ipapa-under ko na ang sasakyan." Nakatitig sa kanya si Alice, natulala. "Villa 1 sa Dawnspire Heights. Marshall, can you be serious? You really expect me to believe you live there?" Hindi siya pinansin ni Marshall at inilabas ang phone niya. "Marshall, bakit mo ako ginaganito? Ano bang ginawa ko sa'yo?" Tuluyan nang nawala ng pasensya si Marshall. "Alice, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Matagal na akong walang kinalaman sa iyo o sa mga Miller. Lahat ng ginagawa ko ay walang kinalaman sa iyo. Kaya ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tanungin ako? Ngayon magwala ka." Maya-maya pa ay huminto na si Vera sa sasakyan sa harap nila. "Marshall, pasok ka. Alice, alis na tayo." Bago pa man makapagsalita ang sinuman, sumakay na si Alice sa likurang upuan. "Sasama ako sa inyo." Nasira ang sasakyan ko." Tumingin sa kanya si Vera, nagtataka. "Gusto mo talagang sumama sa amin? Pupunta kami sa Dawnspire Mountain, ito ay sa tapat ng direksyon mula sa iyong lugar." Hindi nag-atubili si Alice. "Sasamahan kita para ihatid si Marshall, at pagkatapos ay may hatid mo na ako sa bahay." Napahinto si Vera, isinasaalang-alang ito. "Sige, pero dahil mas malapit ang pwesto mo, pwede kitang ihatid muna at saka ihatid si Marshall sa Dawnspire Mountain." "No, I want to come along to drop Marshall off first, then you can take me home." Labis na curious si Alice sa pagbanggit ni Marshall ng Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. Gusto niyang makita kung nagsasabi ba ito ng totoo o ng bobola lang. Kung nagsisinungaling si Marshall, lahat ng narinig niya tungkol sa pagiging shareholder niya sa Dawn Group, ang presidente ng Eastvale Development Group ay maaaring pekeng lahat. Baka si Amber lang ang nagpapahip sa kanya. Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates.
Anong klaseng lugar iyon? Sa Harmonfield, tanging si Martin mula sa pamilya Wright ang pinahintulutang tumira sa pinakamataas na antas na lugar, ang Area 1. At kahit na hindi siya kwalipikado para sa Villa 1. Ngunit sinabi ni Marshall na kanya ang Villa 1. Desidido siyang tingnan sa sarili kung totoo ito. Kung sa kanya talaga iyon, baka she'd consider giving him a second thought. Pero kung hindi, nawala sa kanyang pag-iisip, sinulyapan ni Alice ang silhouette ni Marshall sa front seat. For a moment, parang iba siya sa lalaking akala niya kilala niya. Tahimik ang biyahe sa sasakyan, halos mapang-api. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, at ang katahimikan ay tila nakapipigil. Tapos nagring ulit yung phone ni Alice. Si Zack Airy ang tumatawag. Nang makita ang kanyang numero, naiinip niyang ibinaba ang tawag, ngunit paulit-ulit itong tumawag. Sa wakas, may buntong hininga, kinuha ni Alice. Ano ba? Bakit paulit-ulit kang tumatawag ng sobrang late? Alice, may problema ba? Tanong ni Zack Airy sa kabilang dulo. Hindi ba tayo pumayag na isagawa ang seremonya ng pakikipag-ugnayan sa araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan ni Old Mr. Wright? Anong ibig mong sabihin kanina na gusto mong maghintay? Pinagpapaliban mo na naman ba? Huminga ng malalim si Alice, sa una ay gusto siyang tanggihan ng tahasan. Ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan siya. Paano kung nagsisinungaling talaga si Marshall sa kanya? After a long pause, she said, hintayin mo ang update ko. May nangyayari ako ngayon. Give me an answer soon. Kung hindi natin titignan ang mga damit pangkasal bukas, baka maaga pa sila ng iba. Nagsasalita pa si Zack Airy, pero binaba na ni Alice ang tawag. Huminto siya saglit, pagkatapos ay tumingin kay Marshall, na hindi nagsasalita sa buong biyahe. Sinusubukang basagin ang katahimikan, tinanong niya, Vera, kayo ba talaga ang tumutugtog ng piano sa entablado ngayong gabi? Hindi napigilan ni Vera na matawa. Oo, iyon ang unang beses kong tumugtog ng piano, at kahit papaano ay naging maganda ito. Hahaha. Siya lang ang tumatawa kaya naging awkward ang atmosphere. Sumulyap kay Marshall, na abala sa panunood ng kung ano sa kanyang telepono, mabilis itong tumigil sa pagtawa, biglang napagtanto na maaaring wala sa lugar ang kanyang pagtawa. Mabilis ding ninakaw ni Ali si Marshall, na tila hindi niya pinapansin ang kanilang pag-uusap. Malapit na tayo, sabi ni Vera na iniiba ang usapan. Tumingin si Alice sa liku-likong kalsada sa unahan at naalala ang oras na nagkasalubong sila malapit sa gate ng Donspire Heights Estates kanina. Kung talagang nakatira si Marshall sa Villa 1 sa Donspire Heights Estates, dapat may access card siya para makapasok dito. Kung wala siyang card, ibig sabihin noon ay nag-aartista siya sa harap niya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa gate ng Donspire Heights Estates, ang pasukan sa tatlong lugar ng estate. Binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse. Sige, ibaba mo na ako dito. Dapat bumalik ka na. Gabi na. Alok sana si Vera na i-drive siya hanggang sa Area 1, pero kinawian siya ni Marshall. No need. Once I'm inside, I'll have Logan take me over to Area 1. Mas ligtas kung dumiretso ka sa bahay. Sinulyapan ni Vera si Alice sa likurang upuan, napagtanto na maaaring tama si Marshall, medyo gabi na sa oras na may hatid niya si Alice sa bahay at bumalik sa kanyang sarili. Let's wait here, Vera, sabi ni Alice na napatitig kay Marshall. Saglit na nag-alinlangan si Vera, saka naunawaan ang iniisip ni Alice. Sige, kung gusto ni Alice na manood, hayaan siyang makakita para sa kanyang sarili. Hayaan siyang malaman kung talagang makapasok si Marshall sa estate. Bumaba si Marshall sa sasakyan at naglakad papunta sa main gate. Ang mga security guard na naka-duty ay hindi pamilyar na mga mukha. Parang may bagong shift ngayong gabi. Inabot ni Marshall ang kanyang leopard print na access card. Ngunit wala iyon. Bigla niyang naalala na iniwan niya ang card pabalik sa Graceview Apartments. Nakaupo sa kotse, pinagmamasdan siyang mabuti ni Alice. Nang makita niyang tinapik niya ang kanyang mga bulsa ng paulit-ulit, para lamang umahan na walang dala, napangiti siya. Kaya lahat ng ito ay kasinungalingan pagkatapos ng lahat.
Anong biro? Kumilos ng mataas at makapangyarihan. Kasuklam-suklam. Napansin ni Vera na hinahanap ni Marshall ang kanyang access card. Binuksan niya ang kanyang pinto at lumabas. What's wrong, Marshall? Nakalimutan mo ba ang card mo? Nang marinig ang sinabi ni Vera, napangiti si Alice sa sarili. Vera, talagang nakatuon ka sa gawaing ito, hindi ba? Covering for Marshall, even coming up with the excuse that he forgot his card. Kung hindi niya dinala ang card niya, bakit pa siya pumunta dito? Sa pagkakataong iyon, lumapit ang isa sa mga security guard. Tanong ni Marshall, nandito ba si Logan? Sumagot ang gwardya, kinailangan ni Mr. Barrett na lumabas ngayong gabi para sa ilang negosyo. May maitutulong ba ako sa iyo? Nag-isip sandali si Marshall. Oy, nakatira ako sa Villa 1 sa Donspire Heights Estates. Naiwan ko ang card ko sa bahay. Pinutol siya ng gwardya. I'm sorry, sir, pero kung walang card, walang pwedeng pumasok. Itinuro ni Marshall ang guardhouse. Could you call Logan and tell him it's Marshall? He knows me. Nakalimutan ko yung card ko, pwede ba siyang bumalik at papasukin ako? Nag-alinlangan ang gwardya bago sumagot, I'm sorry, sir, but Mr. Barrett isn't available right now. Makikipagtalo na sana si Vera sa guard, pero pinigilan siya ni Marshall. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. I'll try reaching Logan myself. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Logan, ngunit pagkatapos ng ilang ring, walang sumasagot. Bumaba si Alice sa sasakyan, inilibot ang kanyang mga mata. Nahihirapan ka bang maabot siya? Walang iniisip na tumango si Marshall. Napangisi si Alice. I've seen this trick 100 times. I bet maaari kang tumawag sa buong gabi, at hindi ka na makakalusot. Vera, tara na. Iuwi mo na ako. Kumunot ang noo ni Vera. Alice, wait lang. Let Marshall try to reach Mr. Barrett first, and then I'll take you back. Sa tingin mo talaga may magbubukas ng gate para sa kanya? Vera, pareho mo pa akong niloloko. You actually believe a guy like him lives in Villa 1 at Donspire Heights Estates. It's ridiculous. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Vera. Pinilit ni Alice na sumama dahil nagdududa siya na dito nga ba talaga nakatira si Marshall. Gusto niyang makita kung nagsisinungaling siya. Bumantong hininga si Vera at umiling. Alice, kung alam kong iyon ang intensyon mo, hinding-hindi ako papayag na sumama ka sa amin. Fine. Take my car and drive yourself home, then. I'll stay here with Marshall and wait. Iniabot ni Vera ang kanyang susi na may malamig na ekspresyon. Sige, iabot mo ang susi. Inabot talaga ni Alice para kunin sila. Pinigilan siya ni Marshall. Vera, iuwi mo na siya. I don't need you waiting here with me. Si Vera, na halatang inis, ay nagsabi, no way, I'm staying. And Alice, since you obviously don't believe us, you can find your own way home. Galit na galit si Alice. Vera, you're so committed to lying to me with him na hindi mo man lang ako sasakyan pabalik. Fine. Kung hindi mo ako iuwi, may iba pa akong pagpipilian. Naalala ni Alice na nakatira si Raymond sa Area 2 at mabilis na dinial ang kanyang numero. Makalipas ang ilang minuto, hinailan na ni Raymond ang gate. Mr. Ortega, nandito ka rin. Tuwang-tuwang sabi ni Raymond nang makita niya sina Marshall at Vera na nakatayo sa may entrance. Kabanata 173 Hindi ka lalaki. Sa huling pagkikita nila, sa Harmont Bar, tinulungan ni Marshall si Raymond mula sa isang mahirap na sitwasyon. Noon pa man, gusto na siyang pasalamatan ni Raymond at sabik na siyang makilala pa siya. Ngunit wala siyang nakitang pagkakataon hanggang ngayon. Mr. Ortega, na-appreciate ko talaga ang ginawa mo sa Harmont Bar. Sabi ni Raymond na medyo kinakabahan, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. I've spent some time at home recently, thinking things over. I realized that a woman like Emma, well, I'm better off without her. Binigyan siya ni Marshall ng isang maliit na ngiti ngunit hindi ito tumugon. Awkward na nagkibit-balikat si Raymond. Sige. I'll let you all back to eat.
Iuuwi ko na si Alice. Tapos, may naalala siya. Hoy, Vera, anong ginagawa mo dito sa labas ng gabi na? Sagot ni Vera, nakalimutan ni Marshall ang kanyang access card, kaya hinihintay namin na makabalik si Mr. Barrett. Access card ni Marshall. Nagliwanag ang mga mata ni Raymond sa pagkilala. Nabalitaan niya mula kay Logan kamakailan na nakatira si Marshall sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. At alam niya na kahit si Rowan, isang malaking pagbaril sa kanyang sariling karapatan, ay tinatrato si Marshall bilang isang respetadong superior. Natagpuan ni Raymond ang kanyang sarili na nakatingin sa likod ni Marshall na may panibagong pakiramdam. Kung maaari siyang bumuo ng isang koneksyon sa isang tulad ni Marshall, maaaring ito na ang pagkakataon na kailangan ng kanyang pamilya ang Hamptons na bumangon muli. Kaninang umaga lang, narinig niya na, sa tulong ni Marshall, matagumpay na nabawi ni Vera ang kontrol ng Silva Group. Pagkatapos niyang pumalit, agad na nakuha ng Silva Group ang 3 pangunahing proyekto sa Eastvale Business District, lahat ay kagandahang loob ng mga Dons. Ang konsyerto ng Ivy ngayong gabi, pati na rin, ay co-sponsored ng Dons at ng Silvas. Alam na alam ni Raymond na wala sa mga ito ang magiging posible para kay Vera kung wala ang suporta ni Marshall. Walang paraan kung paano niya ito maalis ng mag-isa. Gusto sana niyang makipag-ugnayan kay Vera at baka siya mismo ang manood sa concert, pero nahihiya siyang magtanong. Si Vera, na dati umiikot sa buhay na walang direksyon, ay biglang nagbagong anyo bilang isang matagumpay na CEO. Ang pagbabagong ito ay lubhang nayanig kay Raymond. Napagtanto niya na dapat siyang kumilos at gumawa ng isang bagay na makabuluhan para sa negosyo ng kanyang pamilya, masyadong. Habang tinitingnan niya ang silhouette ni Marshall, naramdaman niya ang pag-uudyok na sabihin ng isang bagay, upang ipahayag ang kanyang iniisip. Ngunit namatay ang mga salita sa kanyang labi. Noong nakaraan, hindi niya naiintindihan kung sino talaga si Marshall. Ngunit ngayon ay malinaw na, si Marshall ay hindi ang, walang tao, na ipininta sa kanya nina Alice at Zachary. Isa siyang tunay na power player. Ngunit si Marshall ang uri ng tao na hindi kailangang ipagmalaki ito. Nang makitang hindi interesado si Marshall sa pakikipag-chat, hindi na niya naisip ang ideya. Kung tutuusin, sino siya, Raymond, para umasa sa lalaking tulad ni Marshall na makikipag-ugnayan sa kanya? Isang pakiramdam ng pagkabigo ang bumalot sa kanyang puso. Ngunit nang mapansin niyang nakatayo si Vera kasama si Marshall, nagsimulang umikot ang kanyang isip sa mga bagong ideya. Si Vera at Marshall ay madalas na magkasama kamakailan. Naisip ni Raymond na kung magagamit niya si Vera sa pagpapakilala, baka may pagkakataon na mapalapit kay Marshall. Kung pwede lang niyang yayain si Marshall na lumabas, magagawa niya ulit. At sa paglipas ng panahon, naging pamilyar sila sa isa't isa. Ang mga relasyon ay tulad ng pagtimpla ng kape, pinakamahusay na nabuo ng dahan-dahan, na may init. Kung makapasok lang siya sa bilog ni Marshall, hindi lang ito magiging malaking lukso pasulong para sa kanya ng personal sa Harmonfield. Maaari pa itong magdala ng bagong taas sa buong pamilya ng Hampton. With this in mind, he quickly said, "Mr. Ortega, Vera, you two wait here. Iuuwi ko si Alice at babalik ka agad. Kung ayaw mo, baka pwede kang pumunta sa pwesto ko pagkatapos." Hindi sumagot si Marshall. Si Vera ay orihinal na nagplano na sumama kay Raymond sa tirahan ng Hampton upang hintayin si Logan. Ngunit si Alice, na mukhang naiinip, ay nabigla, "Raymond, bilisan mo at iuwi mo na ako. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya?" Umalis na walang pagpipilian, nagpaalam si Raymond kina Vera at Marshall, saka sumakay sa kanyang kotse at hinatid si Alice pabalik sa villa ng mga Miller. On the way, Raymond asked, "So, how did you end up with them tonight?" Napangisi si Alice. Si Vera kahit papaano ay nakakuha ng 2 tiket sa konsyerto ni Ivy, kaya sumama ako sa kanya. Sinisikap ni Marshall na magpakitang gilas sa harapan ko, sinusubukang kunin ang aking atensyon, at sinabing siya ay nakatira sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. Hindi ako naniniwala na maaari siyang talagang manirahan doon, kaya sumama ako upang makita ang aking sarili.
Nakarating kami sa gate at, syempre, pinigilan siya ng mga gwardya. Ang galing lang niya sa pagmamayabang, what a joke. And to make it worse, si Vera, ang inaakalang matalik kong kaibigan, ay patuloy na umaatret sa kanya, sinusubukan akong lokohin. Raymond, sabihin mo sa akin anong klaseng kaibigan ang gumagawa niyan. Sa mga araw na ito, ginagawa ni Marshall ang kanyang paraan upang lumikha ng buong pekeng imahe ng kanyang sarili, lahat upang subukang makapasok sa magagandang biyaya ng Millers. Sa tingin mo ba papansinin ko pa ang isang lalaking ganyan? Isang panloloko. Ha! Tahimik na nakinig si Raymond sa rant ni Alice, hindi siya makapagsalita. Halos lahat ng nasa piling grupo ng Harm on Field ay alam na ngayon ang lawak ng impluwensya ni Marshall. At narito si Alice, tinatawag pa rin siyang walang tao. Ano ba ang iniisip niya? Ang mga Miller ay talagang lampas sa pag-save. After Alice finally finished complaining, Raymond hesitantly said, Alice, is it possible you've got the wrong idea about Marshall? Sigurado ka bang naiintindihan mo kung sino talaga siya? Sa pagkakaalam ko, si Marshall ang pinakamalaking shareholder sa Dawn Group, ang presidente ng Eastvale Development Group, at mayroon siyang matibay na koneksyon sa mga taong tulad ni Ryder, Daphne, at maging sa mga right sa pamahalaang lungsod. Kung si Marshall ay isa lamang nobody, sa tingin mo ba ay sina Shirley, Daphne, at lahat ng makapangyarihang tao na ito ay kasangkot sa kanya? Natigilan si Alice. May punto si Raymond. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Marshall, ang nakikita niya ay ang parehong walang kakayahan na lalaki na dati niyang kilala. Noong gabing iyon, naloko si Alice sa kanyang pagganap sa entablado at nagpas siyang sundan siya, na gustong makita sa kanyang sarili kung talagang nakatira siya sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates. Sinundan niya siya hanggang dito, para lang sabihin niyang nakalimutan niya ang kanyang access card sa gate. Sa tingin niya ba tanga ako? Napangisi si Alice sa sarili. Ang bawat tao'y nagsasabi na ikaw ay isang malaking shot, Marshall, ngunit hindi ko ito binibili. Nakakatawa lang ang panunood na nagpapanggap kang mahalaga. Nang makitang si Alice ay nakatakda sa kanyang sariling pananaw, nagpasya si Raymond na huwag nang magsalita pa. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang paraan ng pagtingin sa mundo at pamumuhay. Tiyak na hindi niya naramdaman ang anumang obligasyon na tulungan si Alice na maunawaan ang katotohanan. Pagkaalis nina Alice at Raymond, natawa si Vera sa sarili. Oh, Alice! Hindi mo lang sinadyang magkaroon ng ganitong uri ng swerte. Ipinakita ko na sa iyo ang katotohanan, ngunit ayaw mong paniwalaan ito. Kung nagkaroon ka lang ng kaunting pasensya ngayong gabi, nakita mo na ang lahat para sa iyong sarili. Marahil ay tadhana na ang iyong mga motibo ay hindi sinsero, at iyon ang dahilan kung bakit si Marshall ay nagkataong nakalimutan ang kanyang access card. Pero kahit ang kaunting paghihintay na iyon ay sobra para sa iyo, kaya pinili mong sumuko. Walang makakatulong sa iyo dyan. Sa huli, tinalo ka ng sarili mong katangahan. Minsan, binigyan ka ng pagkakataong panghabang buhay, at itinapon mo ito. Nakakaawa ka talaga. Ilang sandali pa ay tumawag si Logan. Mr. Ortega, I'm so sorry. I was handling some business and had left my phone with one of my guys. I apologize for missing your call. How can I help? Maikling ipinaliwanag ni Marshall ang sitwasyon. Nang mabalitaan ni Logan na hinarang ng mga tanod si Marshall, agad niyang kinontak ang mga ito. Natanggap ng gwardya ang mensahe ni Logan at nagmamadaling lumapit kay Marshall. Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Ortega. Kinawayan ito ni Marshall. You were just doing your job. No worries. Would you mind drive me up to Villa 1? Sumingit si Vera, ihahatid na kita. Bumalik ang tingin ni Marshall sa kanya. Umuwi ka na Vera. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Vera. You're telling me to drive myself home in the middle of the night. Hindi ka panipaniwala. Okay ka lang na hayaan mo akong mag-drive pabalik mag-isa. Sumakay ka na. Ihahatid na kita pa uwi. Tinulak ni Vera si Marshall sa passenger seat at diretsyong nagmaneho papunta sa estate. Pagpasok nila sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates, huminga ng malalim si Vera. It really feel like coming home.
It's been a while since I was last here. I almost missed it. Tumingin sa kanya si Marshall at ngumiti. You're acting like this is your place. Oo, simula ngayon, ito na ang magiging tahanan ko, casual na sagot ni Vera. Sige, kahit anong magpapasaya sa'yo. Humakbang si Vera sa harapan ni Marshall, nakatitig sa kanyang mga mata. Napakarami mong nagawa para sa akin. Paano kita pasasalamatan? I already said I'll be your girlfriend. Then this place will be my home, di ba? Hindi siya pinansin ni Marshall at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa main hall. Marshall, seryoso ka ba? Ano, natatakot ka bang kainin kita? Tinawag siya ni Vera. Umiling si Marshall. Gabi na. Maghilamos ka na at matulog ka na. Bukas na naman. Marshall, sagutin mo ako nito nang hinawakan mo ang kamay ko sa entablado ngayong gabi, totoo ba iyon? Tumigil si Marshall, lumingon, at tumingin sa kanya, napansin ang pamumulan ng kanyang mga pisngi. Don't bring it up. You totally took advantage of me today. I'm still not over it. And with that, umakyat siya sa hagdanan papunta sa second floor. Nakatayo doon si Vera, natulala. Hinawakan mo ang kamay ko at hinawakan ng mahigpit, tapos ngayon sinasabi mong sinamantala kita. Hindi ka panipaniwala. Sa sobrang pagkadismaya, tinanggal niya ang isa sa kanyang high heels at ibinato ito sa kanyang likuran. You jerk. You have the nerve to say I took advantage of you. Sinalo ni Marshall ang sapatos sa hangin gamit ang isang kamay at inihagis ito sa labas ng bintana. Kung ayaw mo, edi wag. Pagkatapos ay umakyat siya sa ikalawang palapag at isinara ang kanyang pinto. Hinagis niya sa bintana yung sapatos ko. Niloloko mo ba ako? Mga bago lang yun. Kakabili ko lang ngayon ng 80,000. Ganun lang. Nakatayo si Vera sa bulwagan, natulala at nagngangalit. Marshall, you jerk. You wasteful man. Lumabas ka dito. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit nanatiling nakasara ang pinto ng kwarto niya. Anong weirdo? Matapos tumayo doon na nag-uusok ng kaunti, bamantong hininga siya, nakaramdam ng pagod. Kailangan niya itong pabayaan sa ngayon. Fine, babawiin ko ang lakas ko at haharapin ko muna ang astig na ito sa umaga. Bumalik siya sa silid na dati niyang tinutuluyan, naligo ng mainit, at pagkatapos ay humiga sa kama, nakikinig sa anumang tunog. Hindi ba talaga siya lalapit? Nakahiga siya roon, dilat ang mata, naghihintay halos buong gabi, ngunit hindi narinig ang mga yapak nito. Di asterisk man it. Marshall, duwag ka. Hindi ka nga totoong lalaki. Ungol niya habang natutulog. Bang! Bang! Isang malakas na katok sa kanyang pinto ang bumulaga sa paggising ni Vera. Ha! Kaya hindi niya napigilan ang lahat. Binuksan niya ang pinto, nakasalubong lamang niya ang mabagsik na mukha ni Marshall. Bilasan mo. Malapit na magtrabaho. Tinawagan na ako ng management team ni Anna. Tinutulungan kanya na patakbuhin ang Silva Group, at bilang CEO, hindi ka talaga maaaring lumaktaw, hindi ba? Napakurap si Vera, sa wakas ay nagising. 7:30 AM na pala. Walang oras para mag-almusal, kinuha niya ang kanyang mga gamit at tumakbo papunta sa gusali ng Silva Group. Kabanata 174 ang nadulas na sandal. Sa sasakyan, napansin ni Marshall na nakayapak si Vera. Vera, seryoso. CEO ka ng Silva Group, at magtatrabaho ka ng nakayapak. Asan ang sapatos mo? Pinandilatan siya nito. Tinatanong mo talaga kung saan napunta ang sapatos ko. Kagabi, pareho mong itinapon sa lawa. O nakalimutan mo na ba ang parteng iyon? Inihagis ko ang sapatos mo sa lawa. Ako, hindi ko na maalala iyon. Naputol ang boses ni Marshall nang mapagtanto niyang baka umamin lang siya. Don't you play dumb with me. When we get to town, you're buying me a new pair of shoes. That shoes cost me $80,000, do you have any idea how heartbroken I am? Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata. I'm not buying you shoes. And anyway, it's early. Wala pang bukas na tindahan. Pa-orderin mo na lang ang assistant mo ng isang pares para sa iyo mamaya. Tumango si Vera.
Sa tuwing aakyat tayo sa mansyon mo sa Donspire Heights Estates, nakakahanap ka ng dahilan para tanggalin ang sapatos ko. Sa huling pagkakataon, kailangan kong lumabas doon na nakamedyas, at pinagtawanan ako ni Piper sa loob ng 1 linggo. At sa pagkakataong ito, wala akong kahit na flip-flops. Marshall, I swear, kung gagawin mo ulit ito. Nagtaas ng kilay si Marshall. Oh yeah. At anong gagawin mo dyan? Siya ay nag-alinlangan, pagkatapos ay sinabi na may mapanghamong ngiti, magkampo lang ako sa iyong mahal na mansyon at hindi na aalis. Nag-away sila buong biyahe. Nang malapit na silang makarating sa gusali ng Silva Group, nakita ni Marshall ang isang maliit na tindahan ng sapatos na nakabukas sa gilid ng kalsada. Fine, fine, stop complaining. May shoe shop doon. I'll get you a pair. Huminto siya. Ano ulit size mo? Size 6. Tinakpan ni Vera ang kanyang bibig upang itago ang isang ngiti, nakaramdam ng kakaibang kinikilig. Sa wakas, may bibilhin siya para sa akin. Pumunta si Marshall sa tindahan at, nang hindi nag-iisip, pumili ng isang pares ng slip-on na sandals sa halagang $10. Pinagmamasdan siya ni Vera mula sa sasakyan, nakaramdam ng mainit na kinang sa loob. Naisip niya ang maganda at nakaistilong sapatos na maaaring ibalik ni Marshall para sa kanya. Siguro magiging maganda talaga ang araw na ito, nakangiting naisip niya. Pagkatapos magbayad, napansin ni Marshall na hindi man lang nakasako ang sapatos. Hoy, wala ka bang box or something for this? Tiningnan siya ng tindera. Isang kahon. Para sa isang $10 na pares ng sandals. Bumaba ang tingin ni Marshall sa sandals. Sapat na. Ang kahon ay malamang na nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa sapatos mismo. Well, paano kung plastic bag, at least? Napabuntong hininga ang tindera, naghalungkat sa ilalim ng counter bago gumawa ng gusot at bahagyang maruming plastic bag. Nagtaas ng kilay si Marshall. Ito ang pinakamahusay na mayroon ka. Sir, napabuntong hininga ang sagot ng tindera, mahirap ang negosyo ngayon. Mahigpit ang margin. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata. Fine, whatever. Inilagay niya ang sandal sa plastic bag at naglakad pabalik sa sasakyan. Naghintay si Vera, lumakas ang kanyang pananabik. Marahil ay pumili siya ng isang bagay na nakaistilong, naisip niya sa kanyang sarili, na iniisip na ibinabalik niya ang isang pares ng eleganteng takong. Ngunit nang makita niya ang gusot na plastic bag na dala nito ay bumagsak ang mukha nito. You've got to be kidding me. Marshall, ito yung sapatos na binili mo. Tumango si Marshall sabay abot sa kanya ng bag. Yep, size 6. Sabi ng tindera sila ang pinakamagandang pares nila. Magkano ang binayaran mo para sa mga ito? Tanong niya, tumataas ang boses niya. $10, sagot ni Marshall nang makabalik siya sa sasakyan. Muntik nang mawala si Vera. Inaasahan mong magsusuot ako ng $10 na sapatos sa opisina. Saan ako nakikipagkita sa mga taong namamahala ng $1 na mga portfolio? Kung ganoon ay huwag mong isusuot ang mga ito. Nagkibit balikat si Marshall. Ito ang pinakamahal na pares na mayroon sila. Sinubukan pa nga ng lalaki na ibenta sa akin ang $2 na pares, ngunit hindi ako naging mura. Umiling si Vera na hindi makapaniwala. I can't believe this. Itinapon ko ang $80,000 kung sapatos para lang magkaroon ng $10 slip-on sandals. Binuksan niya ang bag at tiningnan ang sapatos berdeng plastic na may mga nakadikit na maliliit na busog at matingkad na mga pattern ng bulaklak sa paligid ng mga gilid. Sus, magmumukha akong tanga kung isusuot ko to. Ungol niya. Napabuntong hininga si Marshall. Just wear them for now. Better than going barefoot. You can buy a new pair at the mall tapat ng office mo. I think they probably open at 9. Great, just great, reklamo ni Vera. Salamat sa iyo, ngayon ay magiging isang mahabang araw ng pagtatawanan. Nang marating nila ang pasukan sa Silva Group, lumabas si Vera sa kotse na nakasuot ng matingkad na berdeng slip-on na sandals. Napansin agad ng mga receptionist at security guard sa entrance ang hindi pangkaraniwang kasuotan niya.
Naramdaman niya ang mga mata na sumusunod sa kanya habang naglalakad siya sa lobby. Oy, tingnan mo ngayon ang sapatos ni MS Silva. Bold choice. Ito ba ang usong suot? Oo, sa tingin ko yun ang bagong trend nagbabalik ng classico, lumang paaralan na estilo. Nagpipigil ng tawa si Vera. Talagang iniisip nila na ang $10 na sapatos na ito ay isang uri ng high fashion. Sumugod si Sarah sa pagpasok ni Vera sa opisina. MS Silva. Kinaway-kaway ni Vera ang isang kamay. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Ibinaba ni Sarah ang tingin sa kanyang sapatos, pinipilit na huwag tumawa. Vera, ang mga sapatos na iyon ay. Medyo ang pahayag. She then laughed. Oh, shut it. For your information, Marshall got me this. Sabi ni Vera na ikinapikit ng mga mata. Nanlaki ang mata ni Sarah. Binigyan ka ni Marshall ng mga yan. Yan ang matapang niya. Kinagat ni Vera ang kanyang mga ngipin. Tama na ang tungkol sa sapatos. Sa katunayan, magpadala ng memo kahit sinong mahuling nagsasalita tungkol sa aking sapatos ngayon ay nawala ng $2,000 mula sa kanilang sweldo. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang opisina, nakaramdam ng hiya at kakatwang nasisiyahan. Marshall, ang kulit mo, teka lang. Babalikan kita para dito, naisip niya. Ngunit habang isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, hindi niya maiwasang mapangiti. At least binili niya ako. Ang mga batang iyon, naisip niya sa kanyang sarili, na iniisip na makakakuha sila ng anuman mula kay Marshall Ortega. Hindi siya lubos na kilala sa kanyang pagkabukas palad. Napangiti siya, naalala ang $10 na pares ng sapatos na binili niya sa kanya. Well, she mused, at least may nakuha siya sa akin. Bahagya pa siyang nag-ayos bago tumunog ang kanyang telepono. Si Raymond iyon. Vera, gusto sana kitang isama sa tanghalian ngayon. Lunch. Bakit? Nagulat na tanong ni Vera. Nag-alinlangan si Raymond. Sana matulungan mo akong makipag-ugnayan kay Marshall. Talagang nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay niya sa akin pagkatapos ng insidente sa Harmont Bar. Sinubukan ko, pero parang hindi ko siya kayang lapitan. Vera, alam kong close kayong dalawa. Would you be willing to put in a good word for me? Eksakto. Nag-host ako ng maliit na pagtitipon kasama ang ilang nangungunang tao sa Harmonfield, at pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Marshall. Kung maaari mo lang, tulungan akong kumonekta sa kanya, nagpapasalamat ako. Napabuntong hininga si Vera. I can't guarantee na papayag siya, Raymond. But send me the details, and I'll see what I can do. I'll do my best to bring it up. Send me the details of your gathering, and I'll gauge his interest. Makapal ang boses ni Raymond sa pasasalamat. Vera, salamat talaga. Utang ko talaga sa'yo. Kalimutan mo na yun, sabi niya at pinutol siya. Alam mong hindi ko kailangan ng mga formalidad. At alam kong umaasa kang makukuha mo ang magandang biyaya ni Marshall. Napahinto siya, naging seryoso ang tono niya. But let me tell you something, Marshall, not like those other upper-class guys. Kung gusto mong mapalapit sa kanya, sincerity is key. No games. Don't worry, paniniguro ni Raymond sa kanya. I wouldn't dream of it. I genuinely want to get to know him. He helped me out before, and I want to return the favor. Dinala ni Marshall ang sasakyan ni Vera sa East City Development Group. Habang nasa daan, paulit-ulit siyang bumahing. Kumunot ang noo niya at bumulong sa sarili, sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin? Then he smirked, malamang sinusumpa ako ni Vera. Vera, sarap mo. Habang patuloy siya sa paglalakad, paulit-ulit siyang umuungol, kalahating sinusumpa si Vera pabalik. Kakapasok lang niya sa lobby nang mabangga niya si Piper. Marshall, bakit hindi ka bumalik sa Graceview Apartments kagabi? Tanong niya. Kumunot ang noo ni Marshall. Where I stay is none of your business. Of course, it's my business. Piper purred, nakasandal na may exaggerated pout. Napatawad na kita, bakit mo pa rin ako iniiwasan? She huffed and continued, I even warned Rosalie to move out of your place last night.
You should just move back in, Marshall. Then we could go to work together, live work together. Wouldn't that be nice? Nakatitig lang si Marshall sa kanya, halatang hindi kinikilig. Nagdedelusyon ka. Sa sandaling iyon, pumasok si Shirley sa elevator. Napasulyap siya sa pagitan nina Marshall at Piper, mabilis na tinasa ang tensyon sa pagitan nila. Nang magsara ang mga pinto, napuno ng awkward na katahimikan ang espasyo. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Piper. Ms. Don, may kailangan akong i-report. Lumingon sa kanya si Shirley, kalmado ngunit curious ang ekspresyon. Sige po. Naaalala mo pa ba yung Graceview Apartments na binigay mo kay Marshall? Pinapapasok lang niya si Rosalie. Tumango si Piper. Nagtaas ng kilay si Shirley. So, napakurap si Piper, halatang nahuli. Ms. Don, hindi ka ba nababahala niyan? Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley. Bakit ako magiging? Kahit anong ibigay ko kay Mr. Ortega ay sa kanya ang gusto niya. Iyon ang kanyang pinili. Bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo, malamig ang boses at may sukat. If he decided to let Rosalie stay there, I'm sure he has his reasons. What exactly are you trying to imply, Piper? Caught off guard by Shirley's response, Piper stammered, naisip ko lang. Well, parang hindi ba? Paano kung mali si Rosalie? Gets the wrong idea. Nagyelo ang ekspresyon ni Shirley. Piper, this is Marshall's personal business. Wala kayong karapatan o ako na makialam. Are you trying to sow discord between Marshall and me? Or are you just attempting to slander him? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Piper, nagpatuloy si Shirley, binalaan na kita noon na mag-focus sa iyong trabaho at iwasan ang pagkalat ng tsismis sa paligid ng opisina. Hindi ko kinukonsinti ang ganyang pag-uugali dito. Kung hindi ka maghuhubog, hahanapin mo ang iyong sarili sa mga pagkakataon. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa sahig ni Piper, at binigyan siya ng matalim na tingin ni Shirley. This is your stop. Please step out. Nag-alinlangan si Piper, malinaw na gustong tumutol, ngunit ang ekspresyon ni Shirley ay walang puwang para sa pagtatalo. Nag-aatubili, lumabas siya ng elevator, halatang naguguluhan. Pagsara ng mga pinto, bumantong hininga si Shirley kay Marshall. Mukhang medyo may sama ng loob si Piper sa iyo. Nabalitaan ko na rin ang sitwasyon ni Rosalie. Kung kailangan niya ng tulong, sabihin mo sa akin. May relief fund ang kumpanya na makakatulong. Tumango si Marshall. Sige. Ipapasa ko yan kay Rosalie. Binigyan siya ni Shirley ng matamis na ngiti, medyo lumapit. So, tomorrow after work, how about come over to my place? I'll cook for you. Kabanata 175 Violet Private Club. Pagdating ni Marshall sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leonardo. Tila, pinaplano ni Leonardo na pumunta sa Harmonfield ngayong katapusan ng linggo upang personal na humingi ng tawad sa mga pagkakasala ni Ivy kay Marshall. Hindi naman tumutol si Marshall. Hindi niya naramdaman ang pangangailangan na mag-alok ng anumang opinyon sa pagtatangka ng mga dicker na gumawa ng mga pagbabago. Sa kanyang mundo, walang kapatawaran na walang kahihinatnan. Ang mga pagkakamali ay nangangailangan ng pagbabayad. Matapos maglaro ng mabilis na laro, muling tumunog ang telepono ni Marshall. Si Vera ang tumatawag. Ang pagkakita sa kanyang maliwanag at nakangiting mukha sa larawan sa profile ng WhatsApp ay nagpulala sa kanyang sakit ng ulo. Malamang tumatawag siya tungkol sa sapatos. Ang babaeng ito ay tila hindi nagpapakawala ng mga bagay-bagay. Isinuot niya ang kanyang headset, napagpasyahan na huwag pansinin ang tawag. Ngunit walang humpay si Vera, paulit-ulit na nagdidial. Ang kanyang WhatsApp profile picture ay patuloy na kumikislap sa kanyang screen, na nakangiti sa kanya gamit ang nakakalokong hitsura na iyon. Sa hitsura nito, hindi siya titigil hanggat hindi niya napupulot. Pinanliitan ni Marshall ang kanyang mga mata sa kanyang larawan, bamulong, Vera, ikaw ay isang banta. Isang ganap na panganib. Ito ay kakaibang kasiya siya. Ang pag-ungol sa sarili ay nakakapagtakang gamaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, sumuko siya at nagtap para sagutin ang video call,
na gusto niyang makita ang reaksyon nito pagkatapos ng kanyang maliit na pribadong pagventang session. Tumikim ka lang ba? Bago pa man siya makapagsalita ay agad na nagtanong si Marshall. Siguro talagang nagmamalasakit siya sa akin, naisip niya, na nakangiti sa sarili. Mabilis siyang naglabas ng tisyo, nagkunwari siyang sumangot, naglagay ng bahagyang nakakaawang ekspresyon. Oo, medyo. Pinag-aralan siya ni Marshall sa pamamagitan ng video, bumubulong sa sarili. Ha! Baka kung ano. Sabi nila, kapag may nagsasalita tungkol sa'yo, babahin ka o maramdaman mo ang pag-init ng tenga mo. Lumapit siya sa screen, sabay sabing, "Hold on, let me check. Are your ears red?" Ano? Napakurap si Vera, nagulat. Gusto mong makita ang tenga ko? May bagay ba siya sa tenga at leeg? Ano ba kasing iniisip niya? Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at isang mainit na pamumula ang kumalat sa kanyang mga pisngi. Itinagilid ni Marshall ang kanyang ulo, tinitigan siya sa pamamagitan ng camera. Oo nga, ang kanyang mga tainga ay mukhang pula, at siya ay tumawa, na bumubulong sa kanyang sarili, well, ano ang alam mo? Hulaan ito ay talagang gumagana. Ah! Anong binubulong-bulong mo? Natatarantang tanong ni Vera. Walang pag-iisip, sumagot si Marshall, "Nako, may sinusubok lang ako. I cursed you a bit earlier to see if you'd start sneezing or if your tenga ay maiinit." Natigilan si Vera, napagtanto ang sinabi niya. Ang kalokohan. Akala niya ay binuksan nito ang video call para i-check-in siya, baka magpakita pa ng kaunting init at saglit, talagang naantig siya. Ngunit hindi, lahat ng ito ay dahil sinusumpa niya siya upang subukan ang isang teorya. Marshall, tanga mo. Umungol si Vera sa telepono. Malakas ang sigaw nito kaya napabalikwas siya, nanlaki ang mga mata nang mapagtanto ang pagkadulas nito. Habang sinusulyapan ni Marshall ang inis na ekspresyon ni Vera sa kabilang dulo ng tawag, napabuntong hininga siya at sinabing, "Kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ka tumawag, binababa ko na ang tawag." Sa wakas ay tumigil na si Vera sa pagsigaw. Sige, sige. Tungkol saan to? I'm very busy, you know. Sinadya ni Marshall na ipan ang kanyang camera sa paligid ng kanyang desk, na ipinapakita ang kanyang trabaho setup. Ang galit na ekspresyon ni Vera ay agad na natunaw sa isang maliwanag na ngiti. Mayroon akong magandang balita. Ngayon, suot ko ang mga sapatos na binili mo sa akin, halos naging fashion icon na ako sa Silva Group. Ilan sa mga execs ang naglepana, nagtatanong kung saan sila makakabili ng isang pares na tulad nito. She continued, "By the way, Marshall, nakalimutan ko talaga kung saang kalye mo binili ang mga ito. Naalala mo ba? Masyadong mabilis magbago ang mood ng babaeng ito. Isang segundo siya ay isang leon na umaatungal sa akin, at sa susunod, siya ay tulad ng isang nalilitong estudyante. $10 na sapatos ang naging pinakamainit na uso sa Silva Group, ha? At lahat ng mga exec ay nagtatanong tungkol sa kanila. Hindi ako sigurado tungkol sa eksaktong kalye, ngunit natatandaan ko ang sinabi ng may-ari ng tindahan na sila ay nakaupo sa imbakan ng maraming taon na walang bumibili sa kanila, isang pares na lang ang natitira," sagot ni Marshall. "Kaya nagdududa ako na ang iyong mga high-powered executive ay magkakaroon ng kanilang mga kamay sa alinman. Limited edition. Perfect. Now I don't have to worry," natatawang sabi ni Vera sa telepono. "Marshall, let me tell you. These shoes are honestly my favorite pair I've ever worn." Napaawang ang bibig ni Marshall. "Then, by all means, keep wearing them. Isa lang itong $10 na pares ng sapatos, at ganito siya katuwa. Sige, kung iyon lang, binababa ko na ang tawag. Marami pa akong kailangang gawin. Trabaho, pa ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam na naglalaro ka lang at nagsuscroll ng mga video buong araw." Ngumuso si Vera. "Ang totoong dahilan kung bakit ako tumawag ay para imbitahan ka sa isang pagtitipon ngayong gabi." Agad namang tinanggihan ni Marshall ang ideya. "A gathering. No thanks. I hate those social scenes." Sinubukan ni Vera na magpaliwanag, "Tinawagan ako ni Raymond kaninang umaga.
Binanggit niya kung paano mo siya tinulungan sa Hawaiian bar at talagang gustong magpasalamat sa iyo ng may tamang imbitasyon. Sinabi ko na sa'yo, hindi iyon maliit na pabor lamang. Hindi na kailangan. Nang makitang determinado siyang hindi pumunta, nagbago ng taktika si Vera. Sige, kung ayaw mong sumama, bakit hindi mo ako samahan sa pamimili ng sapatos sa mall mamayang hapon? You can help me pick up a new pair. Fine, I'll go to the gathering, sagot agad ni Marshall na pinutol siya. Walang paraan na siya ay tungkol sa pagpapailalim sa kanyang sarili sa isang hapon ng shopping sa Vera. Parang bangungot iyon. Magaling. Tumawa si Vera. Ipapadala ko sa iyo ang address para sa Violet Private Club. Nang mabalitaan ni Raymond na pumayag si Marshall na sumama, kinilig siya. Ngayong gabi ang kanyang pagkakataon na gumawa ng magandang impresyon. Kung makakapagtatag siya ng koneksyon kay Marshall, ang Hamptons ay posibleng tumaas ng kasing bilis ng Silva Group. Ang Hamptons ay dating isa sa mga prestihiyosong lumang pamilya sa Harmonfield. Bumalik bago ang kamakailang pag-akyat ng pamilya Hamilton, ang Hamptons ay may matatag na posisyon sa lungsod. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, ang kanilang mga pagkakataon sa negosyo ay patuloy na napipiga ng lumalagong impluwensya ng pamilya Hamilton. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng Universal Group, bumaba ang kapalaran ng pamilya Hampton. Si Raymond ay isa sa mga nakababatang miyembro ng pamilya Hampton, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang kakulangan sa tagumpay na ito ay madalas na umani ng batikos mula sa kanyang mga kamag-anak, na higit na umaasa sa kanya. Ang pagkakita sa mabilis na pagsikat ni Vera bilang pinuno ng Silva Group ay naging isang wake-up call para sa kanya. Natuklasan niya ang isang kritikal na piraso ng impormasyon. Ang tagumpay ni Vera ay dahil sa suporta ni Marshall. Ang kanyang tulong ay nagtulak sa Silva Group na maging isa sa mga nangungunang pamilya sa Harmonfield halos magdamag. Sa pagpayag ni Marshall na dumalo sa pagtitipon sa Violet Private Club ng gabing iyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Raymond at naghanda na para sa darating na gabi. Upang lumikha ng isang hindi malilimutang karanasan para kay Marshall, mabilis na nag-order si Raymond ng mga top-tier na pagkain at inumin. Pinili pa niya ang pinaka-elegante at kaakit-akit na mga tauhan na magsisilbi sa gabing iyon. Bukod dito, inimbitahan din niya ang mga pinakakilalang anak na lalaki at babae ng mga piling pamilya ng Harmonfield. Ipinangako niya sa kanila ang isang hindi malilimutang gabi, ipinagmamalaki na nag-imbita siya ng isang misteryosong bisita sa kanilang club. Ang panauhin na ito, paliwanag niya, ay ang parehong tao na tumulong kay Raymond sa Harmont Bar. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghabi ng isang kwento ng mga hindi kapani-paniwalang tagumpay ng panauhin na ito, na sinasabing siya ay nag-iisang natalo kay Sean, ang munting pinuno ng boxing ring ni Abyssal Dominion, kasama sina Sam, ang deputy head ng Brookhaven Martial Alliance, at Leo, ang tagapagmana ng Poison King Sect. Pinilit pa niyang lumuhod at tumahol na parang aso si Eric, ang batang tagapagmana ng kapalaran ng Hamilton. Maging si Ryger ng Abyssal Dominion ay kailangang yumuko sa harap niya. Matagal nang narinig ng kabataan at mayayamang tao ang mga bulong ng mga maalamat na kaganapan sa Harmont Bar. Nabalot sila ng tuwa nang ipahayag ni Raymond na inimbitahan niya ang misteryosong figure mula noong gabing iyon sa kanilang pagtitipon. Pagkatapos ng lahat, ang pagnanais para sa kapangyarihan at ang paghanga sa lakas ay lumampas sa uri ng lipunan. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makipagbalikat sa isang taong kayang yumuko kahit ang underground kingpin ng Harmonfield, si Ryger? Si Raymond, sabik na magpahanga, ay dumating ng maaga sa Violet Private Club. Isa itong marangyang establishmento na itinatag niya sa kasagsagan ng pamilya Hampton. Orihinal na nilayon bilang isang pribadong palaruan para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, pinanghawakan pa rin ng club ang pang-akit nito, kahit na medyo hamina ang impluwensya ng Hamptons. Nanatili silang isa sa mga nangungunang pamilya ng Harmonfield, hindi may kakaila ang kanilang kapangyarihan. Alas 6 ng gabi, nakatanggap ng tawag si Marshall mula kay Vera. Kakatawag lang ni Raymond, andan na siya sa Violet Private Club, hinihintay tayo.
Ngunit si Ana ay nag-schedule lamang ng isang huling minutong pagpupulong sa trabaho upang ayusin ang ilang mga isyu sa interdepartmental, paumanhin na dagdag ni Vera. Mail late na ako. Pwede bang wala ka na sa akin? Hahabol ako agad kapag natapos na ako. Tiningnan ni Marshall ang oras at tumango. Sige, ipadala mo na lang sa akin ang lokasyon ng club. Oh, and I took your car to work this morning. How are you going there? Tanong niya. No problem, sagot ni Vera. Magta-taxi na lang ako. Actually, hayaan mo akong ihatid ka ni Amber, mungkahi ni Marshall bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang Land Rover at nagtungo sa Violet Private Club sa katimugang labas ng Harmon Field. Habang papalabas siya ng parking lot, tumunog ang phone niya. Si Rita iyon. Mr. Ortega, masama ang pakiramdam ni Ms. West, sabi niya na tila nag-aalala. Nakararanas siya ng matinding discomfort na parang kinakagat siya ng libu-libong langgam. Reaction siguro yan sa pag-alis ng soul-eating charm, sagot ni Marshall sabay check sa GPS niya. Nasaan ka ngayon? We're on our way to a project site in the Southern District. Nagkaroon ng minor issue doon, sagot ni Rita. Pupunta rin ako sa Southern District. Papunta na ako ngayon para sa isang pagtitipon sa Violet Private Club, sabi ni Marshall. I'll send you the exact address. Doon tayo magkikita. Nang maayos na ang lokasyon, nagpatuloy si Marshall sa kanyang paglalakad. Ang Violet Private Club ay matatagpuan sa paanan ng Harmonfield Mountain, na napapalibutan ng malago na kagubatan. Matahimik at elegante ang kapaligiran, na may high-end na aesthetic. Sa kaliwa ng pangunahing gusali ay isang maluwag na parking area. Kasunod ng mga karatula, hinayla ni Marshall ang kanyang Land Rover sa lote. Habang iniskan niya ang mga sasakyan sa paligid niya, napansin niyang lahat sila ay mga luxury model na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $250,000, ang makinis nilang panlabas na kumikinang sa ilalim ng neon lights. Mas mukhang isang upscale na palabas sa kotse kaysa sa isang parking lot. Ang masungit na Land Rover ni Marshall ay tumayo na parang masakit na hinlalaki sa gitna ng dagat ng makintab na mga sports car. Bagamat itinuturing ng karamihan sa mga tao na medyo maluho ang isang $150,000 na Land Rover, mukhang wala ito sa lugar dito. Akmang paparada na siya, may isang security guard na nagmarcha. May batuta sa kamay niya at bakas sa mukha niya ang pagkairita. Ikinumpas ng gwardya ang kanyang batuta, senyales na umatras na si Marshall. Hindi ka makakaparada dito, nginisyon niya. Ang lote na ito ay hindi para sa mga sasakyang tulad ng sa iyo. Ilabas mo na. Ngayon.